Bahagi rin ng whole-of-government approach ang agarang pagsasaayos ng DPWH ng mga kalsada at ospital na nasira ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Ipinag-utos si DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagkukumpuni ng nasirang national roads upang hindi maantala ang pagdadala ng tulong sa mga lugar na naapekto ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang pagbangon ng mga komunidad na napinsala ng pagyanig. Ayon kay Secretary Dizon, nakahanda ng mga kagamitan ng DPWH. More than 100 heavy equipment, mga backhoe, grader, dump truck. May mga ano din tayo, no? May mga pison din tayo, no? Yes po. Oh. And I told the regional director, tawagan na lahat ng contractor dito, tumulong silang lahat. Prioridad ng kagawaran ang agarang pagkukumpuni ng Bogo City Provincial Hospital upang makabalik na sa loob ng pasilidad ang mga pasyenteng pansamantalang ginagamot sa parking lot. Pinagsusumiti na rin ang building officials at municipal engineers ng detalyadong report sa loob ng 15 araw. Gayon din ang pagtiyak sa structural integrity ng mga gusali sa lalawigan at kung sumusunod sa Memorandum Circular ng National Building Code Development Office at paggamit ng earthquake recording instrument. Gayon din ang pagtiyak sa structural integrity ng mga gusali sa lalawigan at kung sumusunod sa Memorandum Circular ng National Building Code Development Office at paggamit ng earthquake recording instrument. Pinatitiyak naman ng Land Transportation Office ang sapat na bilang ng mga enforcer upang tumulong sa mabilis sa paghatid ng relief crews at iba pang tulong sa Cebu. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, inatasan ng mga enforcer na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa traffic management operations sa mga apektadong lugar. Inatasan ng Department of Transportation sa pamamagitan ng Civil Aeronautics Board ang local air carriers na maglaan ng espasyo sa kanilang mga eroplano para sa libreng pagdadala ng relief goods. Sa isang abiso, sinabi ng CAB na layunin ng hakbang nito na suportahan ang kasalukuyang mga humanitarian relief operation sa iba't ibang lugar na matinding tinamaan ng lindol. Ang libreng pagdadala ng kargamento ay isasagawa alinsunod sa safety at operational limitations ng mga airline, gayon din ng airline procedure. Nagpadala na rin ang MMDA ng 18-man team. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, binubuo ang nasabing team ng mga tauhan mula sa Public Safety Division at Road Emergency Group. Kabilang sa mga dala ng contingent ang mga solar-powered water purifier para sa ligtas sa inuming tubig, live locators, battery-operated extrication equipment, trauma bags, at iba't ibang gamit para sa clearing operations gaya ng chainsaw at dump truck. Nag-deploy na rin sila ng K9 dogs para sa search and rescue operations. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.